ang ating pag-uusapan sa umagang ito, matatagpuan natin siya sa Galatians chapter 4. Galatia chapter 4, mula talata 1 hanggang 7. Galatians chapter 4, verses 1 hanggang verse 7. Galatians chapter 4, verses 1 hanggang verse 7. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ito ang ibig kong sabihin, habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakakahigit sa isang alipin kahit na siya ang may-ari ng lahat. Sa halip, siya ay nasa ilalim pa ng mga tagapangasiwa at mga katiwala hanggang sa panahong itinakda ng kanyang ama. Gayon din naman, tayo noon ay nasa ilalim ng mga tuntuning umiiral sa salibutan ito hanggang sa tayo'y dumating sa hustong gulang. Verse 4. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo may tuturing ng mga anak ng Diyos. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ginawa na kayo ng Diyos ng mga anak at hindi ng mga alipin at kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya. Isang napakagandang pangako ang ating mababasa sa Galatians chapter 4, verse 1 hanggang 7 para sa mga taong sumasampalataya sa pagkapako ni Jesus sa krus, sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkalibing, at sa kanyang muling pagkabuhay. Sa panahon ngayon na nabubuo sa ating isipan ang maraming alalahanin, lalo na niyayanig na po ng mga napakalakas na lindol, halos ang iilang malaking bahagi po ng Pilipinas, saan tayo hahanap ng assurance? And kung inyo pong napanood sa Facebook, merong magdadala ng relief sa mga apektado ng lindol sa Cebu. And while they are on the way, habang sila po ay nasa daan sa paghahatid po nila ng kanilang relief goods, nabangga ang kanilang sasakyan. Dalawang sasakyan ang nagbanggaan, and sadly, ang nabangga ay pamilya ng pastor. At nandoon po ang pastor. I think siya siguro ang nag-drive or whatever, pero according to the news, eto magdadala ng relief operation sa isang lugar sa Cebu. Siya ay pastor, sila ay mananampalataya, and while on the way, doon sa kanilang gagawing charity for the glory of God, sila po ay nakaranas ng aksidente. So mapapansin natin yung reality na bagamat tayo ay mga Kristiyano, hindi tayo exempted sa pagtama ng mga natural calamities, and at the same time, mayroong mga instances na kung saan kahit tayo ay naghahangad na gumawa ng mabuti, biglang dumarating yung mga bagay na hindi natin inaasahan. At sa mga panahong ganito, saan tayo uhugot ng lakas at saan po natin hahanapin ang pangako ng Diyos? Alam niyo po, ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. He fulfilled all the promises na kanyang binanggit sa lumang tipan, and our Lord Jesus Christ is going to fulfill yung kanyang ipinangako na siya ay muling babalik. So mapapansin natin na ang focus ng kaligtasan na binabanggit ng Diyos sa atin ay hindi kaligtasan mula sa material na pagkalugi.
Mapapansin natin na higit sa lahat, ang naisin ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay mailigtas ang ating kaluluwa. And I told you last Sunday doon sa preaching natin, para tayo ay lalong managana sa ating mga bunga, hahayaan ng Panginoon na tayo ay makaranas ng mga mapapait na karanasan. Minsan or kadalasan, tayo ay nasa gitna ng mga kabigatan na nais nating takasan, pero pinahintulot ng Diyos na tayo ay manatili sa lugar na iyon upang tayo ay Kanyang patuloy na linisin para tayo ay mamunga para sa Kanyang kaluwalhatian. So mapapansin natin na ang purpose pala ng ating buhay ay para sa kapurihan ng Diyos. And that is the very reason kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay bumaba mula sa langit, namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang tawagin ang mga tinubos na magbibigay luwalhati sa Diyos Ama. Now, the question this morning, kailan plano ng Diyos na mayroong bababang tagapagligtas? Nangyari ba yan by accident? Ano sa palagay natin? Nangyari ba by accident yung plano ng Diyos na siya ay magpapadala ng tagapagligtas? Isang katanungan siguro, nung ang Diyos ba ay nagpaplano, na bigla ba siya na bigla na lang na Adam and Eve nagkasala doon sa Garden of Eden? Or bahagi ng bagay na pinanukala ng Diyos ay ang pagkakasala ni Adam and Eve doon sa Garden of Eden upang patuloy na maranasan natin yung pag-ibig ng Diyos. So kailan plano ng Diyos na mayroong bababa upang ang mga tao ay tubusin mula sa kanilang mga kasalanan? Ito yung sabi ng Galatians chapter 4, verse 4. Galatia chapter 4, verse 4. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon. Okay, pansinin natin, sabi ng Biblia, ngunit nang sumapit ang tamang panahon. Okay, sumapit ang tamang panahon, ang ginawa ng Diyos, isinugo niya ang kaniyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maituturing na mga anak ng Diyos. So mapapansin natin yung purpose kung bakit isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa ilalim ng kautusan sa tamang panahon. At ang sabi ng Biblia, upang tayo'y maituturing na mga anak ng Diyos. Paano ba tayo naituring ng mga anak ng Diyos? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero mapapansin natin dito, ang ginamit sa English is, kung babasahin niyo po sa English, mabasa po natin doon na the adoption as sons. Adoption as sons. Ang ibig sabihin niyan, tayo daw po ay kinupkop ng Diyos. Okay? Tayo ay kinupkop ng Diyos. Okay? We became legitimate son of God sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So mapapansin po natin dito na yung plano ng kaligtasan ng Diyos ay hindi nagsimula nung isilang ni Maria ang Diyos na nagkatawang tao, ang pangalan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi rin yan nangyari noong ibalita ng anghel kina Zacarias yung patungkol sa pagkakasilang ni John the Baptist upang maghahanda ng dadaanan ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi rin po nagsimula yung plano ng pagliligtas ng Diyos nung hulaan ni Propeta Isaiah sa Book of Isaiah yung patungkol sa pagdating ng batang ito, ng sanggol na ito. Alam niyo po mga kapatid, ang plano ng Diyos na ipadala ang kanyang anak ay mababalikan natin mula sa unang aklat ng Bible sa Genesis.
sa unang aklat ng Bible, ang Genesis. At yung hula, yung pangako doon sa book of Genesis ay nangyari sa New Testament nung isilang ang ating Panginoong Jesucristo. Alam natin yung kasaysayan sa book of Genesis. Okay? Yung Genesis chapter 1, ito po yung tala kung paano nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ang pinakamakapangyarihang Diyos sa lahat, ang walang hanggang Ama, ang banal na Diyos, ang Ama, Anak at ang banal na Espiritu, they created yung universe at ang lahat ng mga bagay na nandirito at ginawa niya yung paglikha ilang araw? Sa loob ng 6. Tama ba? 6 na araw. Pag 7 araw siya ay nagpahinga. So mababasa natin yung record of creation in the book of Genesis, and in Genesis chapter 2, mababasa natin doon na ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kaniyang wangis. Hindi lamang iyon. Sa Genesis chapter 2, mababasa din po natin doon kung paano ang Diyos nilikha niya ang babae sa pamamagitan ng lalaki. At nagbigay ang Diyos ng detalye kung paano niya nilikha ang babae sa pamamagitan ng lalaki. At ang sabi ng Bible, ibinigay na sa tao ang pangangalaga sa lahat ng nilikha ng Diyos. At kung paano nila papakinabangan ang lahat ng mga resources na nilikha ng Diyos para sa kapakinabangan ng tao. So in short, mapapansin natin dito, in Genesis chapter 1 at Genesis chapter 2, ang Diyos at ang tao ay mayroong magandang ugnayan. Sila ay mayroong magandang relasyon. So in short, ang tao originally, siya yung tagadala ng imahe ng Diyos. Kasi ang sabi ng Bible, God created man in His own image. At dahil tayo ang tagadala ng image ng Diyos, originally, doon sa Garden of Eden, nangangahulugan na tayo or si Adam and Eve, sila ay mga anak ng Diyos. At ang ganda na ugnayan nila. Alam mo yun, nakausap nila ang Diyos. Na verbally. Naalala ninyo nung mag-usap si na Adam and Eve kasama yung ahas, nagkukwentuhan sila ng Diyos kung ano yung nangyari, hindi ba? So, ganoon yung relationship na meron sila during that time. Kasi nakakausap ng Diyos sina Adam and Eve habang sila ay nandoon sa Garden of Eden. So, they have this what we call a pure relationship prior to the fall. Bago magkasala ang tao, meron silang dalisay, maayos, maganda, at mukhang hindi masisirang relasyon during that time. Pero ang bad news, pagdating doon sa Genesis chapter 3, doon natukso si Eve dahil sa ahas at pinakain ni Eve si Adam nung prutas ng pagkaalam ng mabuti at masama, and because of that, yung magandang relasyon ng tao ay biglang naputol. Ang tawag natin doon is the fall of men. No, yung anghel na ibinagsak ng Diyos mula sa langit na nandoon sa Garden of Eden, tinukso niya si Eva, and because of that, Adam and Eve sinned against God, and because of that, iyon ay mitsa ng pagre-rebelde, paglaban sa Diyos. Ano nangyari after that? Isinumpa ng Diyos ang buong mundo. And we are experiencing the result of sin. Nararanasan natin ang resulta ng kasalanan sa panahon natin ngayon. Ano ibig kong sabihin? Na nararanasan natin ang resulta ng kasalanan. I believe that even the present government
I mean, no, yung mga pinuno na nakaupo sa ating gobyerno, they are part of God's judgment toward our country. Part ng sumpa ng Diyos. Dahil sa kasalanan ng tao, yung mga digmaan na naririnig natin sa iba't ibang panig ng mundo. Bahagi ng disiplina at parusa ng Diyos dahil sa kasalanan ng tao, yung magkabi-kabilaang mga earthquake na naririnig natin, nababaltaan natin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sinasabi nila na mukhang nagigising na yung Pacific Ring of Fire. And we are experiencing this what we call a movement papalapit ng papalapit doon sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mga bagay na nangyayari sa panahon natin ngayon ay hindi aksidente. Tandaan po natin, walang mga bagay na nangyayari sa paligid natin na hindi nangyari ayon sa kapahintulutan ng Diyos. And once again, ipinapaalala sa atin ng mga bagay na ito na ang mga sitwasyong nararanasan natin sa kasalukuyan ay resulta ng pagrebelde at paglaban ng tao laban sa Diyos. Yung mga panahon na mas pinili ng tao na pakinggan ang dyablo kaysa sundin ang sinasabi ng Diyos. At yan ay patuloy na nangyayari even today. Kahapon nga, October 11, merong holiday ang LGBTQ plus 1A whatsoever na tinatawag na National Coming Out Day. Na pwede mong i-express kung sino ka. In short, ang sinasabi doon, pwede ka na magladlad. Hindi ka na kailangang matakot. Hindi mo na kailangang ikahiya kung sino ka. And once again, mapapansin natin na yan ay ibinabalita ng mga mainstream media and what this media promoting to us. Pinopromote nila na okay lang tanggap sa lipunan ang mga bagay na karumal-dumal sa harapan ng Diyos. And even this kind of perspective, ito ay resulta ng kasalanan ng tao. Anong sabi sa Romans chapter 2? Dahil ayaw nila sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang mga pagnanasa. Even those kinds of principle are result of the sins of men. Yan ay bahagi ng sumpa ng Diyos. Yan ay bahagi ng parusa ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay corrupt na. At dahil lahat ng bagay ay corrupt na, ano mangyayari? Patutungo tayo doon sa pagkawasak. Yun ang reality. Ang mundong tinitirahan natin ay patungo sa pagkasira. Ang mundong tinitirahan natin ay patungo sa pagkawasak until such time that God will replace this old earth into a new heavens and new earth. Yun ang pag-asa na hinihintay natin. Nababaguhin ng Diyos etong mundong ito ng bagong langit at ng bagong lupa. Ibig sabihin, ire-redeem ng Diyos, ire-regain ng Diyos yung kaniyang kaharian. So yun yung inaasahan natin. Yun yung pag-asa na meron tayo sa gitna ng lahat ng mga pangamba na nangyayari sa mundong ito. Sa mga magkabi-kabila ang mga bad news na naririnig natin, ang Diyos meron siyang pangako sa atin that there will be a new heavens and new earth na tatahanan ng mga nagtiyaga sa kanilang pananampalataya. Na para lubos nating maunawaan ang pangako ng Diyos, I want you, brothers and sisters in Christ, to please open your Bible doon sa first book ng mga Biblia natin sa Genesis chapter 3, verses 14, 15, and 16. Okay? Genesis chapter 3, verses
14, 15, and 16. Look at this. Ang Diyos ang nagsasalita. Ito yung pansinin natin. At sinabi ng Panginoong Yahweh sa Ahaz, sa iyong ginaway may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo'y alikabok lamang. Kayo ng babae aking pag-aawayin, binhimo't binhin niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sako niya'y ikaw ang tutuklaw. Sa babae naman ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin. At sa panganak, sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki iyong nanasain, pasasakop ka sa kanya't siya mong susundin. Diba? Nakakaawa naman yung mga babae. No? Bahagi ng sumpa ng Diyos. No? Sa kanilang pagbubuntis, sa kanilang panganak, maghihirap, magtitiis. Pero tingnan ninyo, para sa mga lalaki, verse 17, dahil nakinig ka sa iyong asawa ng iyong kainin ang ipinagbawal kong bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin, alaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing, dahil sa alabok doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. No? So mapapansin natin dyan na mayroong resulta ang kasalanan sa lalaki at sa babae maging sa ahas. At naapektuhan maging yung lahat ng nasa kingdom of animals. Mayroong mga naging mabagis na mga hayop. Okay? Those are part of God's curse toward men. Pero mapapansin natin, kung nakita niyo yung verse 15, okay, doon sa verse 15 ng Genesis chapter 3, kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi niya'y lagi kong paglalabanin, ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa sako niya ikaw ang tutuklaw. Ang tawag natin dito is Evangelium. The Proto-Evangelium. Anong ibig sabihin yan? This is the first pronouncement of the gospel. Ito yung kauna-unang kapahayagan ng magandang balita sa lumang tipan na kung saan ipinangako na merong maghahatid ng kaligtasan mula sa parusa ng Diyos at iyon ay manggagaling doon sa binhi ng babae. Mamaya malaman natin kung sino yan. Pero mapapansin natin, nakakatuwa dito. No? Pansinin natin, nakapaloob doon sa parusa, nakapaloob doon sa pangako, yung nakapaloob doon sa parusa, doon sa curse, yung pangakong tagapagligtas. Ang bait ng Diyos, no? Minsan, ganun din naman tayo. Ang tigas ng ulo natin. Ayaw nating sumunod sa Diyos. Madalas, si Lord, tinetake for granted lang natin siya. Pero sa kabila ng ginagawa natin, still, ang pangako ng Diyos ay hindi pa rin niya nililimot. Tama ba? No, kailan yung mga panahon na maalala ninyo na binawi ng Diyos ang kanyang mga pangako sa inyo? Dahil ba matigas ang ulo mo, sabi ni Lord, babawin ko yung pangako ko sa iyo. Hindi naman, di ba? Kasi ang Diyos, mabait siya. No? Na kahit ang tigas-tigas na ng ulo natin, ang Diyos, yung pangako niya nandoon pa rin. Hindi niya nililimot ang kanyang mga pangako. But in Genesis chapter 3, mapapansin natin dito na unang ipinahayag yung pagdating ng tagapagligtas. Tingnan niyo yung puso ng Diyos. Tingnan niyo yung damdamin ng Panginoon. Pag-isipan natin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Isipin natin kung gaano kalawak ang awa ng Diyos. At laging ipinapakita ng Diyos ang kanyang biyaya sa atin sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig.
At ang nakakatuwa dito sa Diyos, hindi niya tinapos yung kanyang mga pangungusap doon sa ahas, sa babae, tsaka sa lalaki na wala siyang ibinibigay na pangako. Parang ganito sinasabi ng Panginoon, okay? Magkasala kayo, mayroong parusa sa ginawa ninyo, pero meron pa rin akong pangako para sa inyo. Meron pa rin akong pangako para sa inyo. At ano yung pangako ng Panginoon? Ang pangako ng Panginoon, paglalabanin niya yung binhi ng ahas tsaka yung binhi ng babae. At yung binhi ng babae ang dudurog sa ulo ng ahas at tutuklawin ng ahas ang sakong nung anak or binhi ng babae. Alam po mga kapatid, kung nag-aalinlangan kayong maglingkod kay God, stop. No, itigil na ninyo yung pag-aalinlangan sa paglilingkod sa Diyos. Kasi yung Diyos na pinaglilingkuran natin sobrang bait. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin sobrang mapagmahal. Na bagamat etong tao, sina Adam and Eve, babasahin natin sa Genesis chapter 3, papalayasin sila sa Garden of Eden. At nung palayasin sila sa Garden of Eden, merong nagbantay ng mga anghel doon upang hindi sila makapasok ulit. Tama? But, yung time na iyon na nagkasala sila sa Diyos, sila po ay nalayo sa Diyos. But originally, sila po ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, tagadala ng imahe ng Diyos. Meron silang magandang ugnayan, magandang relationship, pero dahil sa kasalanan naputol ang magandang relasyong iyon. Ano nangyari? Mula sa pagiging anak ng Diyos, sila ngayon ay naging anak ng dyablo. Mula doon sa isang masarap na buhay, doon sa paraiso, sila ay pinalayas. At dahil sa kanilang pagsuway, naapektuhan ang buong sanlibutan. Bakit? In Genesis chapter 3, verse 14, at ito yung mapapansin natin. Ang sabi doon, sa iyong ginaway may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pangkain mo'y alikabok lamang. No, sinumpa ang ahas higit sa lahat ng mga hayop. Okay? So, ang dyablo, dumating siya sa Garden of Eden at tinukso niya yung unang tao sa pamagitan ng ahas. Pero bahagi ng sumpa ng Diyos ay isinumpa din po yung ahas. At bahagi ng sumpa sa kanya, siya ay gagapang at kakain ng alikabok. Alin po mga kapatid, if you're going to read your Bible sa Leviticus chapter 11, let's open our Bible sa Leviticus chapter 11. Leviticus 11. Basahin natin from verse 42. Okay? 11:42. Leviticus 11:42. Maging ito'y gumagapang sa lupa o naglalakad na may apat na paa o higit pa, huwag ninyong dudumahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagkain ng alinman sa maruruming hayop na ito. Ano mapapansin ninyo sa Leviticus 11 hanggang 42? Na sinasabi dyan ng Diyos na ang mga hayop na gumagapang ay marumi. So yung ahas, siya po ay simbolo ng alin? Siya ay simbolo or paalala na ang mundo ay isinumpa dahil sa kanya. And at the same time, yung ahas, every time na tayo nakakita ng ahas, ito'y paalala din po sa atin na ang Diyos ay mayroong pangako na darating yung panahon kaniyang tatalunin ang dyablo. Okay? So, kaya nga po ang lahat ng mga paghihirap, ang lahat ng korupsyon,
No, ang lahat ng kasalanan sa mundo ito, they are just temporary because there is a time na kung saan ang Panginoon i-restore niya ang kaniyang kaharian. So it is a reminder for all of us. It is a promise na wawasakin ang gawa ng dyablo every time na tayo ay nakakita ng ahas. Diba? Ang pangako ng Panginoon kay Noah, kapag nakita tayo ng rainbow, ang pangako ng Panginoon, hindi niya wawasakin ang mundo sa pamamagitan ng baha. That's a reminder for us nung rainbow. Pero, kapag tayo nakakita ng ahas, it is a reminder na kung saan ang Panginoon, may panahon na kung saan wawasakin niya ang kakayahan at kapangyarihan ng dyablo. So, ang sabi ng Panginoon doon, magkakaroon ng alitan between doon sa binhi ng babae tsaka yung binhi ng ahas. Ang tanong, sino or ano yung binhi ng dyablo? No, kapag sinabi nating binhi ng ahas, ito ay nakapatungkol doon sa lahat ng mga tao na kabilang sa kaniyang kaharian. In John chapter 8, ang sabi ni Jesus Christ sa mga pinunong mga Hudyo, ang inyong ama ay ang dyablo at ang ginagawa ninyo ay ang kagustuhan ng inyong ama. Mga kapatid, meron lamang po dalawang pamilya sa mundong ito. It is either you belong to the family of the devil or the family of God. Dalawa lamang. Hindi pwedeng nasa gitna ka. It is either nasa panig ka ng Diyos or nasa panig ka ng dyablo. So, sino mang nasa ilalim ng kaharian ng dyablo, sila yung mga binhi ng dyablo. But once again, sa mga binhi ng babae, merong pangako ng kaligtasan because Eve, symbolically, she is a reminder ng mga anak, ng ina ng lahat ng mga naliligtas because every human being came from Eve. Okay, so in short, sinasabi natin na si Eva, siya yung ina ng lahat ng mga taong kabilang sa Diyos. By illustration. By illustration. So, ano sinasabi dito ng Diyos kay Eva? Eva, magkakaroon ka ng maraming anak na matuwid. At yung mga anak na iyon ay mga anak ko. So, okay, tandaan po natin, meron lamang pong dalawang pamilya sa mundong ito. Pamilya ng dyablo at yung pamilya ng Diyos. At hindi titigil yung alitan ng dalawang iyan. Lagi silang magkakatunggali. Lagi merong conflict between them. No, lagi magkalaban yung liwanag at dilim. Lagi magkalaban ang dyablo at ang Diyos. Lagi magkalaban ang anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo. Hindi yan matapos until maranasan at makita natin yung new heavens and new earth kung tayo ay buhay pa sa panahon na iyon. Pero primarily, kapag pinag-aralan natin yung Genesis chapter 3, by context, mapapansin natin is meron lamang tinutukoy na isang binhi dito. At sino ang binhi na tinutukoy dito? Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang matuwid na binhi na sinasabi ng Diyos Ama kay Eva. No, na siya ang dudurog sa ulo ni Satanas, sa ulo ng ahas. At tutuklawin ng ahas ang sakong ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, kung hindi kayo namamangha sa ganoong pangako ng Diyos, diba, baka merong problema yung puso natin. Kung every time ipinapangaral natin yung mga pangako ng Diyos dito, pero walang talab sa puso ninyo, parang wala kayong nararamdaman, no? Baka mayroong problema sa puso ninyo. No, maraming taon na, libu-libong taon na ang lumipas from Genesis chapter 3 verse 15. And God pronounced the gospel in Genesis chapter 3. Merong ipinangako na tagapagligtas na darating upang
tapakan ang ulo ng ahas. So in short, listen, brothers and sisters in Christ. The gospel of the Lord Jesus Christ is the only hope that we have in this chaotic world. Sa mundong ito na napakagulo, sa mundong ito na napakasama, ang tanging pag-asa na meron tayo, walang iba kundi yung magandang balita patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Yan ba yung ibinabahagi natin, mga kapatid? So, tinitake advantage ba natin na kapag meron tayong kaibigan na lumapit sa atin, meron siyang problema, bago natin tulungan sa kanyang problema, nakikita natin na napakahalaga muna na maunawaan niya kung ano ang magandang balita. Meron tayong mga kaibigan, meron tayong mga kamag-anak na maraming nararanasan sa buhay, may karamdaman, may sakit, may problema sa pera. Hindi masama ang tumulong. Nais ng Diyos, kalooban ng Diyos na tayo ay makatulong sa ating kapwa dahil kailangan makita sa mga Kristiyano na sila ay mabubuting mga tao. Pero mga kapatid, ano yung kabuluhan ng mga temporal na tulong na maibibigay natin sa mga tao kung yung magandang balita na walang hanggan ay hindi nila maririnig? Tandaan po natin na yung kaparehong pag-asa na ibinigay sa atin ng Diyos ay ang kaparehong pag-asa na kailangan ng mga tao. They need the gospel of the Lord Jesus Christ. Kailangan marinig ng mga tao ang magandang balita patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, lalo na sa panahon ngayon. Alam niyo po, ang ipinapanalangin ko, every time na meron akong devotion, Panginoon, sabi ko, nawa po ma-realize ng mga kapwa ko, Pilipino, ng aking mga kababayan, na ang mga pagyanig na nangyayari sa aming bansa ay pampamulat ng kanilang mata upang sila ay kumilala sa iyo. That was my prayer. Ipinapanalangin ko na maging daan itong mga sakunang nangyayari sa paligid natin upang magbalik loob ang mga tao sa ating Panginoong Jesucristo. Na mahango mula sa kadiliman ang mga taong walang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yun din po ba ang ipinapanalangin natin? Ano mga kapatid, nakakatakot sa totoo lang. Ang Pampanga, parang siya ay nasa gitna ng mga lugar na apektado ng lindol. Kahapon lang sa Zambales. Alam niyo, ang tanong, saan yung susunod? At hindi malayo, na yan ay mararamdaman din po sa Pampanga. Baka pala yung naranasan sa Zambales ay pahiwatig na para sa ating mga Kapampangan that we will be the next. Ayon sa balita, naapektuhan din ng earthquake ang Pampanga kahapon pero hindi masyadong naramdaman. Pero ang tanong, saan ang susunod? Pansin natin, ang sabi ko kay Brother Francis kahapon, ito yung mga bagay na nakikita natin ay nagpapakita na unti-unti nang natutupad ang sinasabi ng Panginoon sa Book of Revelation. It is happening. Kaya kapatid, magtanong ka na. Hindi ko sinasabing ipagsawalang bahala mo ang pagtatrabaho mo, ang pag-aaral mo, ang hanap buhay mo. Pero kung sakaling dumating ang ganyang sitwasyon, sino ang may kinabang sa lahat ng kayamanan mo? Sino ang may kinabang sa lahat ng kayamanan mo? Ayun mga kapatid, mayroong pangako ang Panginoon sa Genesis chapter 22. If you can open your Bible, Genesis chapter 22. Genesis chapter 22. Ang sabi ng verse 18, pangungusap ng Panginoon kay Abraham. Ito ang sabi ng Panginoon kay Abraham, sa pamamagitan ng iyong lahi,
pagpapalain ng lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. No, nangako ang Diyos kay Abraham na sa pamamagitan niya pagpapalain ang lahat ng bansa. At si Abraham, magkakaroon siya ng anak. No? Siya ay magkakaroon ng anak. At sino yung anak na yon? Once again, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Nabalikan natin for a while yung Genesis chapter 15. Look at this. Genesis chapter 15. Basahin ko sa verse 1. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag ka matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Ngunit sinabi ni Abraham, Panginoong Yahweh, ano pang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. Subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh dahil dito siya'y itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Sinabi pa ni Yahweh kay Abraham, ako ang kumuha sa iyo sa bayan ng Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito. Itinanong naman ni Abraham, Panginoong Yahweh, paano ko malamang ito'y magiging akin? That's the question of Abraham. Sabi niya, Panginoon, ang ganda ng pangako mo, pero paano ko malamang ito'y magiging akin? Sinabi sa kanya, verse 9, dalahan mo ako ng isang baka, isang babaeng kambing at isang tupa, bawat isa'y 3 taon ng gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato. Dinala nga ni Abraham ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihani niyang magkakapatong ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buwitre upang kainin ang mga ito, ngunit itinaboy sila ni Abraham. Nang lumulubog na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abraham at nilukuban siya ng isang nakakapangilabot na kadiliman. Ang sabi ni Yahweh, ang iyong mga anak at apo ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 4 na lang taon, etc. and etc. Ano yung sinasabi ng Genesis chapter 15? Ito yung pagkakataon na kung saan ang Diyos ay gumawa ng tipan kay Abraham. Sa ancient times, sa panahon po nila, yung tipan ay ginagawa nila sa pamamagitan ng mga hayop. Hatiin nila yung hayop sa 2. No, tapos, ang gagawin nila doon sa mga hinating hayop, doon sa gitna ay mayroong dugo at yung mga party, yung 2 tao na nangangako, sila ay maglalakad doon sa gitna ng mga hayop na kinatay nila at sila ay magkikita doon sa gitna at doon sila magsusumpaan. Ganon yung konteksto. Pero ano mapapansin ninyo? Nakatulog si Abraham. So, sino ang nakipagtipan dito? Ang Diyos. Sino ang katipanan niya? Wala. Alam niyo kung ano sinasabi dito? Sa atin, ng kwento patungkol kay Abraham, that God promised to Himself na ang Diyos nangako siya sa kanyang sarili na kahit ano ang mangyari, tutuparin niya ang lahat ng mga bagay na sinabi ni Abraham. Bakit? Ang pangako ng Diyos ay hindi nakasalalay sa tipan ni Abraham. Ang pangako ng Diyos ay nakasalalay sa pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos ay nakasalalay sa mga sinabi ng Diyos dahil ang Diyos nangako siya sa kanyang sarili. At ang Diyos, kung nangako siya sa kanyang sarili, hindi siya magsisinungaling sa kanyang sarili. That's wonderful how God promises to Himself. That He promised Himself. He made a covenant with Abraham, but without Abraham is going to fulfill kung ano man yung kanyang mga ipinangako. And to cut the long story short, mapapansin po natin, pag-aaralan natin,
na isinilang si Isaac. Tama po ba? In the book of Genesis. And in Genesis 28 verse 14, si Isaac ay nagkaroon ng kambal na anak, si Esau at si Jacob. At yung pangalawang anak ni Isaac, si Jacob, doon manggagaling yung binhi ng Messiah. Sa pamamagitan ni Judah, etc. and etc. Hanggang sa dumating si David, dumating si Solomon, pero wala pa rin doon ang ipinangako tagapagligtas ng Diyos until the coming of our Lord Jesus Christ. Ano ibig sabihin? Ito yung sinasabi natin that you can find Jesus Christ all throughout the pages of the Bible. Kapansin-pansin na ang lahat ng nangyari from Genesis chapter 3 hanggang sa pagdating ng mga hari sa Israel, nakapatungkol lahat sila sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo dahil ang lahi ng tagapagligtas ay manggagaling sa mga dugong bughaw, mga lahi ng mga hari. That's the promise. Now, ano ang sabi ng Galatians chapter 4? Sabi ng Galatians chapter 4 na binabasa natin kanina, ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ng mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y may tuturing ng mga anak ng Diyos. Kung babalikan natin yung Galatians chapter 3 verse 16, ang sabi doon, ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham sa kanyang mga supling, hindi sinasabi, at sa kanyang mga supling, na ang tinutukoy ay marami, kundi sa iyong supling, na isa ang tinutukoy nito ay si Kristo. Ang tinutukoy ng pangako ng Diyos mula sa Genesis 3:15, ang pangako ng Diyos kay Abraham, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So the birth of the Lord Jesus Christ is the fulfillment of that promise. Katuparan ng pangakong iyon. That's why we can trust God. That's why we can lean our hope, we can lean our trust in God. Dahil ang Diyos, ang sabi ni Apostol Pablo, ng tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kaniyang anak. Ang sabi ng Romans chapter 8 verse 32, kung hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang pinakamamahal at kahit sa isang anak, paano niyang ipagkakait sa atin ang lahat ng mga bagay? That's why, ang sabi ng Galatians chapter 4, verse 6, at dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama ko. Ano ibig sabihin niyan, mga kapatid? Sino ang iyong ama? Who is your father? No, meron dito mga kabataan, baka hindi kayo ganoon ka-close sa inyong mga ama. Kasi merong mga tatay na kapag humingi yung mga anak, bago bibigyan, papagalitan muna. May mga tatay na kapag lumapit ang mga anak, papagalitan. Alam mo yun? No? Ang layo ng Diyos sa ating mga earthly fathers. Kakaiba ang Diyos. Ang sabi niya, you can call out Abba, Father. Anong ibig sabihin to para sa atin? Dahil kayo ay kinukup ng Diyos, meron kang sumbungan kapag meron kang problema. Kapag ikaw ay nasa kapigatian, kapag ikaw ay nagdurusa, kapag nasasaktan ka, kapag broken-hearted ka, kapag ikaw ay lubog na sa napakaraming mga problema, meron kang ama mula sa langit na pwede mong tawagan. And this Father of yours who is in heaven is very close to you because of the Lord Jesus Christ. Ang problema kadalasan sa atin, kapag may problema tayo, hindi tayo sa Diyos nagsusumbong. We are not calling Him Abba, Abba, Father.
Hindi natin ipinapakita sa Diyos na tayo ay close sa Kanya kapag tayo ay mayroong suliranin, kapag tayo ay mayroong problema. Hindi natin sinusumbungan ang Diyos kapag tayo ay mayroong napakabigat na sitwasyon sa ating mga buhay. Mga kapatid, iyon ay resulta ng ating kaligtasan. Na sinasabi ng John chapter 1 verse 12 na ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Bahagi tayo ng pamilya ng Diyos at bilang bahagi ng pamilya ng Diyos, meron tayong isang Ama na nasa langit, walang iba kundi ang Diyos Ama. Ang tanong, kinikilala mo ba na siya ang iyong Ama? Nilalapitan mo ba siya? Tinatawagan mo ba siya? Umaasa ka ba sa Kanya? Wala ka bang ibang inaasahan kundi siya? I always remember si Bembem, kapag yan nagyayaya sa labas para maglaro. Minsan meron kong ginagawa habang siya po ay nagyayayang maglaro. Nandun kami sa labas, dala-dala yung mga bubbles niya, binublow niya yung mga bubbles niya habang ako, naiinip na kasi meron kong gagawin doon sa loob. So merong expression si Bembem na kapag meron siyang kukunin sa bahay, hindi niya ako papauwiin. Nandun ako sa labas, sasabihin niya, wait, sabi sa akin, pupunta siya sa bahay, tapos kung ano man yung kukunin niya, at babalik siya kung saan ako nandoon. So ginaya ko yung style niya. Sabi ko, wait, sabi ko sa kanya, so punta ako sa bahay, pero ang gagawin ko, uupo ako doon sa lugar kung saan ako merong ginagawa. At maya-maya, mga ilang minuto nakalipas, meron kang maririnig na umiiyak, papalapit sa'yo, Daddy! No? Hinihintay pala ako doon sa labas. No? Sabi ko sa'yo, wait. So nandun siya, naghihintay, makalipas ang ilang minuto, wala ako. Okay? Alam niyo, mga kapatid, the reality, ang mga anak natin, wala silang ibang inaasahan kundi yung mga magulang nila. And they are expressing that trust, that dependence, kapag sila meron pa, kailangan tayo ang nilalapitan. But unlike me, na hindi yung katulad, ang Diyos, you can always trust Him. Lagi mo mapagkakatiwala ng Diyos. Hindi katulad ng Ama natin dito sa lupa. Nag-feel sila. Tama? So ang hamon sa atin mga kapatid, bilang mga anak na kinukop ng Diyos, ang tanong, yung totoo, umaasa ka ba sa Kanya? Pag may problema ka sa asawa mo, sinusumbungan mo. Kapag meron kang problema sa pera, sino ang nilalapitan mo? Kapag meron kang problema sa school, sa mga kaibigan mo, sa mga kapatid mo, sa pananampalataya, paano pinapakita yung closeness mo sa Diyos? Ang Diyos, handa siya magpakaama sa atin, pero hindi natin itinuturing na parang ama natin ang Diyos. Yun ang problema. We are not treating Him like He is. Yun ang problema. And again, we are just taking Him for granted. Alam mo yan? Na ang iyong ama, kilala mo lang siya kapag may kailangan ka. Alam niyo, ang Diyos, pwede siyang tawagan anumang oras, anuman ang iyong sitwasyon. Naiintindihan ka ng Diyos. Why? Bakit? Kasi, mahal ka niya. Kasi, anak ka niya. So, bakit natin ipagkakait sa Diyos yung mga bagay na deserve niya? Amen? Bakit natin ipagkakait sa Kanya yung mga bagay na deserve niya? There's no way. Hindi pwede. We have to offer Him what God deserves. At kung sinasabi ng Panginoon, anak, may problema ka, lapitan mo ako. Anak, kung masaya ka, sabihin mo rin sa akin, magkwentuhan tayo. Paano ganon? Why? Because that is our closeness with God. At ano ang sabi ng John chapter 15? Ano man ang inyong ihingin sa pangalan ko ay ibibigay upang kayo ay managana sa bunga para maluwalhati ang Ama. That is our life.
Iyan ang buhay natin. Sa ganoong paraan tayo tinawag ng Diyos. Kapatid, paalala sa kahuli-hulian, nais ng Diyos na mas lalo ka mapalapit sa Kanya. Lord, salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa inyong pagandang loob sa amin. Salamat, O Diyos, sa inyong pagmamahal. Salamat sa mga pangako ninyo na inyong patuloy na tinutupad sa mga buhay namin. Panginoon Diyos, pagkakatiwalaan ka dahil hindi ka marunong magsinungaling. You fulfill what you said. At bilang mga anak ninyo na kinutkop sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, dalangin po namin, Panginoon. We will desire na kami po ay mas mapalapit sa inyo. Ama, salamat. Ang lahat ng pagtitiwala, ang lahat ng parangal, lahat ng pasalamat, O Diyos, ay ibinibigay lamang namin sa inyo sa pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen.